yun, yung mga experiences nga ako dati na, nung kami pala ng Sherwin na, nandito na ako sa gawain na, pero pumasok pa rin ako sa Catholic Church, sumali ako sa youth nila, ganyan. Tapos, yun, syempre, alam ko mali yun, tapos yun, nagagalit na siya. Basta marami talaga experiences na lagi sinasabi sa amin ni Yahweh na lalaki tong gawain na to. Pero, so yun, simula dumating, yung nakilala ni Sherwin si Beb, hindi ko naman ini-expect na, eto na pala yung moment na yun na ganito lang kalaki yung gawain natin. So yun, sa mga bumalik, tsaka sa mga dumating, welcome kayo dito, kasi bahay ng Diyos to. Welcome kayo lagi dito. Katulad ng pagsasamahan namin mga regulars, turingan talaga namin na yung magkakapamilya, magkakapatid talaga. Kasi hindi man sa dugo, pero mas malakas yung pagiging pagkakapatid namin sa faith. Ako wala akong kapatid, pero nung humingi ako kay Yahweh, lahat sila binigay sa akin. So sobrang napapasalamat ako kay Yahweh doon. Kaya yung mga bago dito, welcome kayo dito sa bahay. Tinitreat namin kayo as kapatid na din namin, kasi nakakasama namin kayo dito sa gawain. Sana kayo din, itreat nyo rin kami as kapatid. Kasi hindi biro to, naka-attend na kayo ng overnight, nakakagawa pa rin kayo ng ganyan. Alam ko kung sino kayo. Hindi talaga nakakatawa kasi minsan pag nakikita ko yung tumatawa, hindi ko alam kung ano may mali, kung kami ba, o yung naririnig nyo, o yung sarili nyo. Kasi hindi sa nagagalit kami, pero hindi talaga maiwasan na mainis kami kasi narinig nyo pa kami ni minsan na nagbiro kami about kay God. Never namin ginagawa yun kasi alam namin kung gaano kalaki yung parusa na babalik sa amin. Sa totoo lang, ilang beses na kayo nakatin dito, ilang oras na yung nagugol nyo, pero parang wala naman kami nakikita pagbabago. Sana naman, huwag nyo naman sayangin yung effort ni God sa inyo, lalo na yung mga panahon na to. Kasi, pabalik-balik kayo dito. Nag-overnight na tayo, nakapagsama-sama na tayo, nakapag-exercise tayo sa umaga, kahit wala tayo tulog. Ano po mga hinihiling nyo? Hindi nyo ba naramdaman yung pagiging kapatid namin sa inyo? At pagiging tatay ni God sa inyo? Hindi nyo ba naramdaman yun? So yun. Yun na yung gusto kong sabihin ngayon kasi ang dami ko talaga napansin ngayong mga araw na to. So yun, sa mga bago na dumating, welcome sa inyo. So, ngayon, dahil nagkakilala tayo dahil kay God, kapatid na rin namin kayo, kapatid namin kayo sa pananampalataya. Sana lang, kung patuloy kayo para mas tumagal, mas lumalim pa yung pagkakakilala nyo kay God. At alam namin na darating sa point na makakasama din kayo sa amin na maging regular din kayo. Kasi wala namang hiniling si God na ikasasama natin lahat, diba? Kung may ginawa siya masama sa atin, edi sana wala kami ngayon sa harap nyo, hindi kami nag-share sa inyo, hindi kami nagpapagpao ng mga nangyari sa amin magaganda dahil kay Yahweh. So yun lang, thank you. Ako si RJ. RJ na dati, pasaway, hindi marunong sumunod sa magulang. Yun nga, sinasabi nila dati na, yun nga, mabait daw ako. Pero, sa harap lang ng mga magulang ko yun. Pero, pag wala ako dun sa parents namin, yun, madami akong kalawang ginagawa. Yun nga, dati pa nga, napasama ko sa, rumble, gano'n. Kasi, yun, pala away talaga ako eh. Yun, kasi sa mga tropa, mga kaibigang makamundo talaga. Nahanap lang talaga yung away. Nasali pa nga ako sa plat na, yun nga, dahil gusto kong magkaroon ng kaibigan, kausap lagi, yun masasandalan. Pero, ganun ka-great si God na nabago niya ako. Sobrang dami kong ginawang kasalanan. Sobrang dami kong kasalanan ginawa. Nandiyan pa rin siya. Hindi niya ako iniiwan. Kaya, ayun, sasabihin sa inyo na, yung sinalihan kong prat na yun, inaabol pa rin nila ako na, yun, pinapabalik nila ako. Pero, yun, di ko na lang sila pinapansin. Si God yung sinishare ko sa kanila. Na, sila yung i-invite ko dito. Sila yung i-invite ko dito. Hindi ako yung alis dito sa gawain. Sila yung dadalhin ko para maligtas din sila.
Tapos yun. Yun nga, na dati talaga, may doubt pa ako na, yun nga, na hindi totoo yung tinig. Pero ngayon, pinakita sa akin ni God, yung totoo. Pinakita niya sa akin na kung gaano siya kasarap magmahal. Si God, na gumawa ng lahat, na nagbigay sa akin ng buhay. Yun, kaya, sa mga na-invite, huwag na kayong aalis. Kung narinig niyo si God ngayon na kayo magbago. Ngayon mismo. Yun. Sa pag-uwi niyo, ipakita niyo sa parents niyo na si God yung dala niyo. Yun kasi ako, yun nga, sa parents ko, inaaraman nila ako dito. Kaya napakaswerte ng iba na, yun nga, okay yung parents nila na pumunta sila dito. Yun, kasi, yun nga, inaaraman ako. Ang daming gumugulo sa isip ko na, yun, pinapapili na nila talaga ako, yung pag-aaral ko, tapos parents ko, dito sa gawain. Pero, yun nga, pinili ko pa rin si God. Sumusunod ako dun, na gumagawa ko ng mga dapat kong gawin. Pero hindi talaga ako alis sa gawain na to. Paglalaban ko si God, sa huling hininga. Kasi si God naman talaga magbibigay ng lahat eh. Siya magbibigay ng strength sa akin para pagpatuloy ko to. Laban ko, papunta kay God. Yun, kaya, yun. Tapos yung aminin ko na, yun nga, naglaylo ako na sa pagdadala ng akin. Pero, babawi ako. Yung goal namin ni Sherwin na pag 50 kami, yung mga pangarap namin ni Sherwin, na, yun nga, gagawin namin yun. Hindi kami hinto. Babawi kami. Babawi ako. Yun nga. Yun. Pipilitin ko talaga. Gagawin ko. Yun lang. Tapos, yun. Yung mga nakakarinig na ng tinig, mag-regular na rin kayo. Tingnan mo, kung gano'n kami katibay ngayon, kung gano'n kami gumagawa para kay God, yun, kumilos rin kayo. Isa isip nyo, isa puso nyo, yung mga napakinggan nyo ngayon. Hindi lang ngayong araw na to, bumalik kayo sa Sunday. Yun. Yun lang na, si God talaga yung dahilan. Dahilan kung bakit tayo nabubuhay, di ba? Yun lang. Sabi nga na, yun. Magpuri tayo kay God. Habang nabubuhay tayo. Kasi dito talaga, ina-offer yung buhay na walang hanggan. Wala naman talagang tao na tatanggi sa buhay na walang hanggan, di ba? Kaya, kayo, sa mga gusto ng buhay na walang hanggan, nakasama si God, yun, sumama na kayo sa amin. Abutin natin yung goal na yun, na si God, mapasaya natin si God, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun lang. Thank you. Good afternoon sa inyo lahat. Ako nga pala si Gilbert. Actually, matagal na rin ako dito. Almost 1 year na rin. Yung buhay ko dati, mayapang, ganun. Masagot sa magulang, malakas mag-computer, malakas magmura. Napakamakamundong tao, ganun. Pakiramdam na binago ka ni God sa isang click niya lang, gano'n. Nabago ka, alam mo yun. Kasi kung may pagsunod tayo, makagawa tayo ng mga bagay-bagay na mga nagagawa niya rin Jesus Christ, gano'n. Kaya, kapasalamat ako dun sa mga akay na dumating, sa mga naliwanagan ngayon. Although nahihirapan tayo, kasi kagaya na nga ng magulang, ibang magulang dito na hindi sila pinapayagan sa gawain, hindi binabalas yung oras nila dito. So, kala siguro nila, walang kwenta yung ginagawa dito, yung mga overnights, yung mga spiritual gift na binibigay dito. Pero, para sa atin, para sa mga taong naliwanagan na, napakalaking bagay ng overnight, ng gawain na to, para sa atin. So yun, masasabi ko lang na kung magdidiis tayo, kung magtiyataga tayo, tumayo dito sa gawain, kaya natin lampasan yung kaaway na dumadating sa atin, yung antok, yung gulo sa utak natin, yung mga bagay-bagay na mapasok sa puso natin, sa isip natin. Alam niyo yun? Kaya masasabi ko lang, kung sa linggo natin pag-attend, araw-araw natin kausap kay Yahweh,
naliliwanagan tayo, paano pa kaya naririnig natin si God, di ba? So yun, sapat na yung mga nasabi nila, di na kailangan parabahan kasi si God, mabilis lang magsalita, pero alam mo yun, nababago ka agad eh. Alam mo yun, di kagaya ng ibang church na 1 taong ka na, 3 taong ka na, 5 taong ka na, pero ando pa rin yung pagmumura, pagbibisyo mo, pagkipag-away mo, kasi sa tingin mo, di ka nakikita eh. Kasi walang tinig. Kaya nga nagkaroon ng tinig kasi para maliwanagan tayo. So yun, masasabi ko lang, tuloy-tuloy lang natin yung binigay ni God na opportunity sa atin, yung lakas na binigay niya sa atin upang pagtagumpayan natin yung mga problema natin, yung mga gumugulo sa isipan natin. So yun, masasabi ko lang, tama na yung paggawa natin ng kasalanan, mahirap magkasala kung naliwanagan ka. Mahirap magkasala sapagkat nalidis ka na. So yun, masasabi ko lang, tama na to. Tama na yung hirap na nararamdaman ni God. Tama na yung napako siya sa krus. Tapos na yun, isang beses lang nangyari yun. So yun, tama na yun. Salamat. Sa lahat, ako nga pala si Bong. Ganito ko lang yung buhay dati. Ugali ko, dati, tamad, adik, sa computer, nagmumura. Yun. Panasagot sa magulang. Nabago yun nung matagpuan ko itong gawain ng Diyos, the voice of Jesus Christ, noong April 12, 2010. Yun. Na masabi ko sa inyong lahat, buhay ang Diyos dito. At yun sa mga gumagawa ng mga kasalanan dito. Sa atin lahat, isipin na lang natin na yun nakasulat sa Hebreo 4:30. Walang makakapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hagat ng lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayong lahat magsusulit. Yun na. Kung iniisip natin na hindi nakikita ni God yung mga ginagawa natin. Yun, na sinabi ko na hindi tayo makapagtago kay God. Yun. Sa lahat, mga bago, yun, yung palagi mo sinasabi sa sharing na kung hindi kayo babalik dito dahil sinasabi nyo lang na magdadasal na lang ako sa inyo na okay lang na sa inyo na lang kayo. Hindi, na dahil nasulat sa Mateo chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa karayaan ng langit, kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Na masasabi sa inyo na dito, sa gawain na to, gumagawa kami na sa mga will ni God, ginagawa namin yun na pag nandito kayo, makasigurado kayong gumagawa kayo kay God at mababago kayo. Yun lang. Bumalik nga kayo. Good afternoon nga po sa lahat. Ako po pala si Rigo. Ako yung dating continue ko lang yung pala niyo. Ako yung dating add sa computer na maaga nasa labas, nasa galaan. Yun. Lagi ang pinupunta ng mga kaibigan ko. Yun. Lagi kami nag-overnight sa computer, di ba? Na, yun, dito na, yung sasabi ko na, dito na lang ako mag-overnight. Mas masaya pa. Na, kasama namin si God na, yun. Nakuusap pa natin na, nakuusap natin ng lubusan. Yun. Tsaka, masasabi ko sa lahat na, napakapalan nyo kasi nakarinig na kayo eh. Ako rin nakarinig na. Kasi yung una kong pasok rito, parang dinaliwala. Yun. Sa pangalawa, hindi ako matin. Tapos yung sumunod na yun, ginanaan ako. Parang ginising ako. Ginising ako ni Yahweh na yun, nag-regular na ako. Yun na. Nasabi ko sa lahat na mag-stay kayo dito kasi dito talaga buhay ang Diyos at gumagalaw. At dito, patuloy kami binabago ni God at yun nga, masasabi ko sa inyo na balik kayo dito.
Kasi nakarinig na kayo. Magandang hapon ulit. Ayan. Bumalik na kayo dito ng bumalik para mabago kayo. Para maging katulad din namin kayo. Para makapagsuot din kayo ng t-shirt na to. Kasi hindi basta magsuot ng t-shirt na to. Diba? And sa mga napakinggan nyo naman, marami kayo napakinggan ng miracle ni God sa mga buhay namin. And totoo yan, hindi kami dito nagagawa-gawaan lang ng kwento. Hindi kami dito nagjo-joke lang. Hindi kami dito tatawa-tawa lang. Seryoso kami. Kasi seryoso kami kay God kasi ang laki ng binago niya sa buhay namin. So yun, yun. Mag-pray na tayo. Pray tayo kay God.